Sa magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers, Giovanni G nagbabalik. So may dinala sa atin dito itong ano yata to, Kevlar. So isa lang ang dinala niyang speaker, is ang problema kalahati lang. Akala niya speaker yung problema, kaya dinala niya yung isang speaker. Nung pag-testing natin, so baka makapirate tayo, pahinto-hinto lang. Dito okay tumutunog yan, sa kabila ay hindi. Ito sa kabila ay hindi. So hinihinto-hinto ko lang yung patunog kasi baka makapirate tayo. So wala tayong pang testing na music. So, kita nyo naman nakakabit yung dalawa natin na speaker. Talagang hindi tumutunog yung kalahati. So, sa may bandan dito, sa may right. So, yan ang ating aalamin. Mamaya, subuksan natin to. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. So, bali nung binuksan natin, ito yung makikita natin. Medyo maliit lang siya, mga ka-G-Lovers. Yan, di ba? Maliit lang. So, ang gagawin natin, una muna natin gagawin, mag-audio test tayo. Tingnan natin kung saan parte yung walang tunog. So, titingnan nga natin. So, sundutin lang natin dyan. Kita nyo yan yung OR, tapos OL. Yan, out left, out right. So, dyan tayo magsusundot. So, yan, nakauna siya. Sundutin lang natin, tingnan natin yung audio nito kung talagang hindi gumagana. Ayan, nakikita nyo naman mga ka-G-Lovers, may bandang taas yung tumutunog sa right. So, ay sa left pala, so hindi sa right. So, sa may bandang baba, sa OR, ay wala siyang audio. So, babaklasin lang natin to. So, tanggalin lang natin dyan. Tapos, titingnan natin kung ano yung makikita natin problema, kung bakit ganito to. So, skip na lang natin, tanggalin lang natin to. Tapos, mag-test tayo. So, bali, ayan na yung mga ka-G-Lovers. Dito sa side na to, ang may tunog. So, dito wala. So, dyan tayo magpo-focus. So, dyan tayo nagka-problema. Wala siyang audio dyan. So, testing natin yung biasing nito. Nung pag-test natin, medyo mataas yung biasing nito mga ka-G-Lovers. Kita nyo, nasa 2.1. So, magtataka ka na. Pero gumagana, di ba? Nasa 2.1. Ibig sabihin, ang ginagamit nito ay MOSFET. So, ito 0.6, 0.5. Pero mataas din yan. So, hindi ko lang nasundot. Basta nasa 2.1 din yan. Tapos, pag nag-audio test ka, medyo tataas pa rin yan. Nakaabot pa yan ng 3, 4. So, mga ganun. So, dito talagang wala. So, dito wala siya. Yan, talagang wala, di ba? Yan. So, dito sa side na to, ito yung may biasing na mataas. Yan, 2.2, 2.1. Pag nag-audio test ka, tataas pa yan. Yan, 2.2, 2.1 yan. Nasundot na natin, di ba? So, same lang sila. So, ibig sabihin, MOSFET type yung gamit nito. Pag mga ganyan na bias, yung masusukat nyo. Kaya matataas. So, hindi na siya 0.4, 0.3. So, MOSFET na yung gamit yan. Titingnan natin kung MOSFET talaga. So, ito 0.3. So, bad. So, may tama dito sa may side na to. 0.3 tapos wala siyang bias. So, tingnan natin yung ano nito, yung parts. Kung MOSFET talaga. So, lapit lang natin siya mga ka-G-Lovers. Tingnan natin. Kita ba? Ay, saka na po pag ano na.
Yan, basta MOSFET to mga ka-G yan, nakakita na pala yan. IRF 630. You know, IRF 630. So lahat sila IRF 630. So MOSFET. So hindi tayo nagkakamali, hindi ko lang alam kung in channel yan. So dahil MOSFET to, expected na natin yung biasing sa mga ganun, 2.1 to patas na yan, hanggang 5 pa nga yan maabot. So dito tayo magpo-focus, check natin bakit wala tong bias. So mababa yung bias. So tingnan natin. So titest ko yung yung capacitor na malaki, yung resistor na malaki dito. Yan, tingnan natin. Gumagana naman. Yung fusible, baka open kasi. Okay naman. So ibig sabihin okay yung biasing resistor natin, yung fusible din na medyo malaki. Tapos hindi naman shorted yung MOSFET natin. So ibig sabihin may problema talaga dito sa drive. Sa drive tayo magpo-focus. So tiningnan ko isa-isa yung drive nito. Napansin ko wala naman kalawang sa transistor maliban sa resistor ako may nakita. Nakita kong kalawang sa resistor. Tara, lapit natin, tingnan niyo maigi. Nakita niyo ba tong yan, tatlong magkakatabi. Yan, 3.3K tapos 24 ohms yata yan, tapos 47K yata yon, kung hindi ako nagkakamali. So ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin to, tapos palitan natin. So titingnan natin kung magbabago ba yung biasing dito. Yan, tanggalin lang natin to, itong tatlo lang resistor na to. Kasi yung tinignan ko yung transistor na maliliit, hindi naman kinalawang. So dito muna tayo magpo-focus. Titingnan natin kung ito lang ba o may tama pang iba. Yan, tanggalin lang natin to. So habang tinatanggal ko to, papromote ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo. Kung sa previous nyo na napapanood, pa-follow, pa-like, and pa-share na rin. So pasensya na kayo kung medyo mabilis yung pagsasalita natin. So para lang to sa mga baguhan. So sa hindi pa kabisado yung pagre-repair ng mga ganito, palitan lang natin yung tatlong resistor na yon, yung nakita natin. Medyo kalawangin na kasi mga ka-G lovers. Sige na po. Kaan ka bayad po. Ay, Sakali. Sige po. Yan, tanggal na natin. Kita nyo, tanggal na natin. So kukuha lang tayo ng pampalit. Yan, pampalit dyan. Kung yan lang ba talaga yung tinamaan. Yung iba kasi mga resistor, okay naman. Yung transistor na 551, 5401, okay naman. So ito lang yung napansin ko. Tatlo na to. Parang may kalawang yung pua. Kasi minsan sa mga ganitong amplifier, sensitive ito mga ka-G lovers. Kahit kunting may kalawang siya, minsan apektado yung biasing niya, kaya nagkakaproblema yung tunog niya. So minsan hindi tumutunog, garagal yung tunog o mahina yung tunog. So mga ganyan yung kadalasan ng problema pag kinakalawang yung parts. So tandaan niyo mga ka-G lovers, pag kinalawang yung parts, yan yung mga kadalasan, basag yung tunog, mahina yung tunog, tapos garagal yung tunog. So basta mga ganyan, tapos yung maingay yung tunog, yung parang may mga hissing. So ganyan pag kinakalawang. So sundutin ko lang, may nakabara pang paa. So naputol pala yung kalawang na paa. So nakabara.
Okay? Yan. Sisingin nga natin, lagay natin, tapos solder natin. So, pasensya na pala kayo kung bihira tayo mag-upload ng video. So, napaka-busy ko lang mga ka-G-Lovers. May mga ginagawa ko sa kamay, iniisip din akong mga kailangan isipin. So, may kailangan din akong unahin. Kaya bihira tayo mag-upload. So, hayaan nyo pag natapos yung mga isipin natin, tapos yung mga kailangan natin gawin. So, magsusunod-sunod na rin naman yung pag-upload natin. So, parang balik tayo sa dating yung pag-upload natin. Kasi minsan ganito, pag pagod na ako sa ginagawa ko pag umaga, pag gabi, nahihirapan na akong maggawa ng video. So, tinatamad na rin ako. Gusto ko nang magpahinga o maglibang-libang na lang muna. So, pasensya na kayo. Pero kahit paano, ginagawan ko pa rin kayo ng mga simpleng tutorial para at least meron kayong matutunan. So, lalo sa mga baguhan, so may guide sila o may titingnan sila kung paano ayusin. Yung mga simpleng ganitong mga trouble lang. Pero sisikapin ko pa rin na maka-upload pa rin mga ka-G-Lovers. Yung sa FB page ko nga, bihira ko nang mabuksan, hindi ko nang nagamit. Bihira na rin ako magbukas ng Messenger ko, bihira na rin ako magbukas ng ng Facebook. So, ewan ko. Basta sa dami ng iniisip natin, sa may ginagawa rin tayo, nakakalimutan ko nang mag social media. Hehehe. So, pasensya na kayo mga ka-G-Lovers. Yan, nasulda na natin. Siyempre, puputulan natin ng paa, tapos linisan. Importante linisan ko to para hindi maiwan yung mga konting mga lidya na tilamsik. So, importante din yan. Yan, inisprayan din natin ng panglinis natin. So, okay, goods na siguro tayo dito mga ka-G-Lovers. Yan, tinitingnan ko lang, sinisigurado ko lang maigit na nakakabit siya. So, bago tayo mag-power on. Okay, pwede na siguro to. So, testing tayo ng voltage biasing. So, 2.2, 2.1 kanina. Sa good na tumutunog. So, tingnan natin kung magkakaroon na ba yung kabila. So, basta okay na yung 2.2, 2.1, pataas na yan. Okay na yan, goods na tayo dyan. So, may nakita pala ako dito, napansin mga ka-G-Lovers, bago ko pa pala siya tinisting. Meron ditong mga nakaangat ng konti. So, zoom lang natin. Kita nyo yan, kung mga crack-crack na yan. Kita nyo mga crack. Ayan yun, napansin ko pa. So, dito, mayroon din. Pero tumutunog yan. So, gawin natin para sigurado tayo. Resolder na rin natin. So, nabuksan na rin natin. So, resolder na rin natin. Kahit tumutunog pa yun, resolder na rin natin para nakita ko sa mga crack. So, resolder ko lang ito mga ka-G-Lovers. Tapos, testing tayo. So, password ko lang siya ng konti mga ka-G-Lovers. Nung pag-test natin, yan, medyo bumaba siya, nagtaka ako. Yan, nag-1 kanina, yan 1.7. Yan.
1.8. Nagtaka ako. So, baka ganun lang siguro. Tataas na lang to pag may input na o napindot natin yung input. So, dito nagka-biasing na. Yan, nasa 2 na siya. 2. Yan, 2. So, ang gagawin natin mga ka-G-Lovers, so, kabitan natin siguro ng speaker. Tapos, sundutin natin para sigurado tayo. Kasi, bumaba yung kabila. Nasa 1 point something na lang. Tapos, yung kabila nasa 2. Tingnan natin. Kabitan natin. Tingnan natin kung magkaroon na yung audio, yung left and right. So, kanina, yung kalahati lang yung tumutunog. So, tingnan nga natin. So, sa may banda dito, sa may kaliwa ko yata to, so, yan yung hindi tumutunog kanina. Ay, yung tumutunog kanina, kaliwa ko. Tapos, sa may kanan ko, yung hindi tumutunog. So, tingnan natin kung tumunog na ba dito sa may bandang kanan ko. Kung hindi ako nagkakamali. So, tingnan natin. Yan. Testingin natin. So, ayun na mga ka-G-Lovers yung sinasabi ko sa inyo. Both left and right, okay na yung audio. So, tingnan na natin yung ano nito, yung biasing. Kasi nagsundot na tayo. Tataas na to. So, nasa 2 na, diba? Yan. Pag ini-inputan mo to, tataas talaga to. Lalo na kung lagyan mo siya ng audio, tumataas pa yan mga ka-G-Lovers. So, same na sila na to. Yan. Same na sila na to. 2.1 tong isa. So, ibig sabihin, goods na tayo. Okay na rin yung audio, malinaw. So, pili natin itong ikabit. Tapos, testingin natin. So, testingin nga natin. So, paputol-putol lang yung pagpatugtog natin. Baka makapiright tayo mga ka-G-Lovers. Mabuti na yung sigurado tayo. So, ganun muna yung gagawin natin. Putol-putol para sigurado tayo. Yan, lagyan ko muna ng ilang tornilyo. Okay? So, nilagyan ko lang muna siya ng tornilyo mga ka-G-Lovers. Kabit na natin tong speaker. So, testingin na natin kung walang problema na rin sa preamp nito. So, nung una kong pag-testing pala nito, hindi tumunog. Akala ko may problema. Yung pala, hindi ko nakabit yung connection niya. So, medyo nakalimutan natin mga ka-G-Lovers. Ikabit yung connection niya. So, okay. Yan. Di ba nakita nyo yan sa may bandang baba? Connection niya. Hindi ko yan nailagay nung una kong pag-testing. Akala ko may problema pa. Hindi tumunog. So, nagulat naman ako noon. Sabi ko, bakit hindi tumunog? So, napansin ko, hindi pala nakabit. So, yan. Nilagyan ko ng USB. Nag-play na yung USB. Binulyong ko na. Hindi tumutunog. Minsan ganyan nangyayari sa akin. Minsan hindi ko talaga na ikakabit. Yan. Nakalimutan natin. Diba? So, nung kinabit natin to, naging okay na rin naman. So, tingnan natin.
Yan, pansin nyo mga ka-G-lovers, okay na siya. Both left and right, meron ng tunog. So, pahinto-hinto lang, baka makapiright tayo. Buti na yung sigurado. So, thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.